Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Alamat ng Unggoy o The Legend of the Monkey. Isa sa mga klasikong alamat ng Lampara Books. Sa panulat ni Boots Agbayani Pastor, guhit at kulay ni Rowen Agaraw. Simulan na natin. Noong unang panahon sa isang malayong lugar, may isang batang lalaking nagngangalang Kirara. Si Kirara ay isang tamad na bata. Isang umagang katatapos ng malakas na ulan, tinawag si Kirara ng kanyang lola, si Inang Kura, sa silong ng bahay. "Kirara, apo, itanim mo ang mga butong iyan," sabi ni Inang Kura habang naglilinis ng bulak sa bilao. "Mga buto iyan ng halamang bulak. Diyan manggagaling ang iyong magiging kamisa." "Inang Kura, pagkatapos maitanim ang mga buto, magkakaroon na ako ng bagong kamisa?" tanong ni Kirara. "Hindi pa, Kirara," wika ni Inang Kura. "Kailangang tumubo muna ang mga buto." "Pagkatapos tumubo ang mga buto, magkakaroon na ako ng kamisa?" "Hindi pa. Kailangang diligan at alagaan muna ang mga punla upang lumaki sila." "Kapag lumaki na ang mga punla, may kamisa na ako?" tanong uli ni Kirara. "Hindi pa. Kailangang mamulaklak at mamunga muna ang mga halaman," ani Inang Kura. "Kapag namunga na ang halaman, may kamisa na ba ako? Ganun ba?" Nagbuntong hininga si Inang Kura. "Hindi pa, Kirara. Kailangang pitasin muna ang bulak mula sa balat." "Kapag napitas na ang mga bulak sa balat, kamisa na?" "Hindi pa, Kirara. Kailangang pukpukin muna ang bulak upang maging malambot at madaling hutukin." "Kapag naging malambot na ang bulak, kamisa na?" "Nako, Kirara. Kailangang ikirin muna ang bulak para maging sinulid," paliwanag ni Inang Kura. "Kapag naging sinulid na ang bulak, kamisa na ba?" "Hindi pa, Kirara. Kailangang habihin muna ang sinulid para maging tela." "Kapag naging tela na ang sinulid, kamisa na ba?" "Ano ka ba, Kirara? Kailangang tabasin at tahiin muna ang tela bago maging damit." "Ay, ang dami pa palang dapat gawin bago maging kamisa ang mga butong iyan," ani Kirara. "Kailan mo ba itatanim ang mga butong iyan, Kirara?" "Saka na lang, Inang Kura. Baka matanda na ako ay hindi pa rin nagiging damit ang mga butong iyan. Maglalaro na lang muna ako," ani Kirara. "Batugan!" bulalas ni Inang Kura. "Sa gubat ka dapat tumira." Inihambalos ni Inang Kura ang bilao ng bulak kay Kirara. Ibinato rin niya rito ang patpat na ginagamit sa pagpukpok sa bulak. Isang kakatuwang kaganapan ang sumunod na nangyari. Dumikit ang bulak sa buong katawan ni Kirara. Ang patpat ay tumusok sa kanyang puwit at anuman ang gawin niya ay hindi niya mahugot iyon. Tumakbo si Kirara hanggang makarating siya sa gubat. Nadapa siya, kaya ang bulak na bumabalot sa kanyang katawan ay nabahira ng putik at naging itim.
Umakyat sa isang puno si Kirara para hindi na siya madulas uli sa putikan. Nagpalipat-lipat siya sa mga sanga ng mga punong kahoy. Hila-hilang patpat na tila naging buntot na. Lumipas ang mga araw. Mula sa kinakapitang sanga ng isang mataas na puno, ay nakita ni Kirara ang kanyang ina. Tila may hinahanap sa kasukalan ng gubat. Gustong tawagin ni Kirara ang ina, ngunit walang ibang salitang namutawi sa kanyang bibig kundi ang kanyang pangalan. Nang marinig niya ang kakatuwa ngunit malagong na tawag, ay natakot ang nanay ni Kirara at agad na nilisan ng gubat. Mula noon ay namuhay na sa gubat si Kirara bilang unggoy. Mga gabay sa pag-aaral o study guides. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ayon sa iyong nabasa, magbanggit ng ilang bagay tungkol sa kanila. Saan at kailan naganap ang kwento? Ano maaaring mangyari sa taong maurira? Magsaliksik tungkol sa makabagong paraan kung paano ang bulak ay nagiging tela. Ilahad sa klase ang iyong nasaliksik. Saan nagmula ang unggoy? Paano nagkaroon ng balahibo at buntot ang unggoy? Bukod sa aral na dulot ng kwento, anong mga karunungan at pananaw ang maaaring ihatid nito? At dito nagtatapos ang alamat ng unggoy. Sana may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, ay mag-subscribe lamang sa aming channel para makapaghatid pa kami ng mas maraming kwento na tulad nito. Samahan niyo kaming muli sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!